Ano gisag pa mangyapon ko nimo? Kumusulti ka sa tinuod. Ayaw sa mga tubangan. Tiin sunto kay na. When you left me on that boulevard, come again, you would release my What can we expect from Season 5 Pagsangyaw 2021? Father, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. From the Gospel of John, chapter 17, verse 3. Mga igsoon ko ay Kristo, dinhi sa local church sa Archdiocese ng Cebu, ang kalinaw o pagigugma sa atong Ginoong Jesucristo kaninyong tanan. Sa atuhang pag-prepare sa atuhang celebration, the 500 years of Christianity 2021, kita karon, we are entering Season 5 sa atong pagsangyaw, and we thank our Commission of the Laity for their great initiative. Ang atong focus karon mao kining invitation sa pagsangyaw, specifically through catechesis sa atuhang pagtuo. Kining Gospel from St. John kanindot kaayo, kay this is where we draw the real motivation for evangelization and catechesis. And this is really, for me as a theologian, a very powerful motivation. Eternal life is nothing else than knowing and falling in love with God and Jesus Christ whom He has sent. Many of us are Catholics by birth. We claim to be Christian followers of the Lord. But usahay, daghan kaayo would fall away from the faith and would go to other religions, or others would become stagnant in their faith or uninvolved. The bottom line is this: because we are often also not really knowledgeable and we do not understand our own faith. It is very sad when this happens. As we enter 500th year anniversary, it is an invitation for each and every Cebuano Catholic that we cherish the faith given to us. It is no accident nga ang faith, the first baptism, was celebrated here in Cebu. And therefore, this faith received, faith given, should also be the faith that we will give to others. In a special way, I remember katong kaanindot kaayo nga larawan, ang isa ka inahan I saw sa sinulog. She was singing, holding her child, mga more than 1 year old. Gikanta niya ang batubalani sa pagigugma. And I thought, if there's one image for transmission of faith and evangelization, it was that mother whispering and singing batubalani sa pagigugma in the ears of her child. Catechesis is like this. We would like to whisper, declare, and lovingly testify that Jesus Christ is our Lord, and we have received this wonderful and precious gift. And so, my dear brothers and sisters, in this Season 5, I exhort every Cebuano Catholic and all the Cebuanos as well. Let us rediscover the power of our faith, the joy of falling in love with Christ, and not only knowing Him intellectually, but also to encounter Him in a very personal way. And one beautiful way, concrete, to do this is our catechesis. And we will journey through the Catechism of the Catholic Church, and we will revisit our 12 articles of faith. And when we do this, we will hopefully relive and really testify to our faith. And the gospel, eternal life, is to know you, Jesus Christ, the one sent by God, will not only be something left on the scripture, but something that will really impact each and every one of us. In behalf of our beloved Archbishop Jose Espalma Didi,
tanan mo, I would like to extend to you our warmest love and exhortation. May the Lord, through this catechesis, bless you with renewal and deepening of faith. Kaninyong tanan, daghang salamat. God bless you. Sakto ka na sa Panginoon. Ayaw ka nagtrabaho. May pangita ka na. Murag, ang ayan ka naman tingaling magminyo. Unsay buot ni mo ipasabot ni Suwata? Nagikapoy na ka o gusto na nimong tapuson ang imong kinabuhi? Ma, pasaylo ako, ma. Di na ko kaya ihanan. Magkahatang ninyong apo. Tungod kay nga naman. Tumbay ko, ma. Oh, durag hapon ta. Tayo noon, nara ka sa doon pa din para makita tika daw. Aron hindi ko ngawin mo. Eh, ngawin ko tao. Siyempre, ngawin ko lang hindi ka. Sadyang nasairan ko sa ama. Nausa ko kamahuyan. Ibon mo. Ipalayas. Sultian nimo imong mama o imong papa nga ako imong uyab. Maawang ma. Ang akong trophy sa baseball isunog ni Papa. Richard! Richard! Ano man kayo mong mama ug Papa? Uy, sige man na sila away. Kuwang pa mga hila. Para magiging umot mo at kayo niya. Anak ka naman ba? Amahan ka na! Amahan ka na mo! Ay, pagduwal ako ba? Ayaw ko kusang ang sukol ni mo. Pwede ba? Ayaw pag-apil-apil sa akong problema kay Laylay ta kinabuhi. Si, anil ano? Para magkabaw ko si bata naman o. Sutihan di ka ba? Pangita ka, ayaw mong kagalingon. Pag soul search, aron makita ni mo kung asa ka, kung unsa ka. Pagkadaghang klase sa tao ning kalibutan, may dautan ug adunay mga maayong tao di ni subay sa daan nga matarong. Sige ba? Sige ba? Tagbawang imong kagalingon sa pagtapalos na ko. Sa paa ko! Bastos yung kamanulti ha? Ikaw na ko magtuo nga. Ikaw nga nagtulis na ako. Kinsa ganito nga niya, Padre? Pasiguro ko nimo. Nakatong imong amigo nga si Rodel. Madugta gito sa prisuhan. Ginoo, sa imong mga kamot, itugyan ko kanimo ang akong kinabuhi. Sa akong mga kadahugan. Magpandigo pa doon ang talini! Mao nga ni higayon. Hangyoon ta ka. Hatagi kog higayon nga makapamatuod na dili tanang pulis nalambigit
Sa hiwing binuhatan, duna pa'y tarong. Ang ilubutan ng imong amahan. Ma! Dugay na ko yung ipakakan! Lahi ako magtanaw ni Papa sa iya pagkatao karon. Bisan pagdautan na tong papa, papaghapon na to siya. Dad, magpakasal namin ni Nardo. Daddy! Daddy, abihin ko! Nardo, usap ka misyon ang akong ihatag nimo. Unsa man kana sir? Usa ka tao ang magtraidor sa atong grupo. Pasaylo ako ang ilo. Ang panmao na ilo ka kinabuhi sa imong amahan. Higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Higugma imong kusog ka tawo. Magkubot ra imong kinabuhi. Kung magsigi kag dumot sa tao nga wa ka makaila. Nardo! Usara ba gyud ang ating Dios? Daghan uyamot ang mga tao nga nagduda natahap kung duna ba Diyos. Og duna gyud mga tao nga miangkon nga sila atheists. Di mo ila og di mo tuo nga dunay Diyos. May mga katarungan nga matud pa everything comes from a simple cell, develops into integral perfect cell. And that is evolution. Matod pa kay suman nga kita gikas unggoy, niya hangtod nga ang unggoy ni barog na magkamang mana Homo sapiens. Nahimo ng tao gikas unggoy. Hustog tinuod ba ni? Dili na tinuod. Tungod kay ang Diyos sumala sa Jeremias 32:27. Ikaw, O Diyos, nagbuhat sa langit o siyuta. Ikaw ang labing makagagahom. Mahimo nimo ang tanan matod pa sa kasulatan. Mao na nga dunay usa ka scientifico nga dimo tug Dios atheist. Nya nag-adapt siya bata nga sa pagpanigo na og 3-5 gingnan niyang tanan niyang mga empleyado ayaw tudlo tinuhuan ning bata. Kaway Dios tudlo nila. Pero samtang ang bata ni edad ng mga 5 anyos, buwanon man tong langit pagkatahom sa gabi nadako kayong buwan, takdol, niya gibuti-buting langit sa mga bituon. Ang bata na tasig sa pagguwa, umihangad siya. O say pagmata siya nga maama. Muna gisundan siya kung si buhatos bata, mihangad ang bata. O mingon siya sa buwan-buwan, pagkanindot nimo, mga bituon, pagkanindot ninyo. Sultihi siya nga nagbuhat ninyo, nga nahigugma, o nagatuo ko kaniya. Ang sintipiko nga di mo tog Diyos, namukpok siya o di mada. Ang bata nga kung giaga, kung gitudluan nga may Diyos, ang kinaihan nagtudlo kaniya, nga dunay Diyos. Yaw sa ka scientifico gihapon nga di mo to Ginoo iyang gitudluan ng mga estudyante. There is no God. Even your Bible nasa Salmo 53:1, there is no God. So inyong Biblia na ingon way Diyos. Ang batanon nga ni pakli sa Biblia ningon siya, uy, niya mo tuod, pero na may sumpay. The fool says there is no God. Ang buang ra nangingon way Diyos. Mao nang iyang dapit ang scientificong di mo tuog Diyos. Nagay mo siya solar constellation. Diha ang adlaw nga libutan sa 7 ka planeta. Lakip na sa kalibutan. Maigyo kayong pagkahimo. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.
Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa balita sa Sari 47. Pari sa Liluan, may makakaparayon siyang nagmisa. Bisan pagididaan na silang magmisa. Tao nga nagbinastos ni Gobernador Garcia diya sa Facebook. Pasakaan dyan og kaso. Bisan og nangayo pakinig pasaylo. Konsyel Mabatid, anda mo atubang sa investigasyon sa kapulisan labot sa iyang pag-post sa Facebook may tungod sa coronavirus. Mayor Labilla mimando sa City Legal Office pag-imbestigar ni Kapitan Munaris kinsa gingong nag-inom bisan sa gipatuman nga liquor ban. An investigation is to be conducted, so I would rather not make any comment and preempt of whether there was culpability. Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa gunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon, ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, pari sa lungsod sa Liloan mihimakak sa pasangil nga padayong nagmisa bisan pa man sa kamanduan sa simbahan nga hunungo na ang misa tungod sa coronavirus. Apan pare nagtuo nga mahimo orang mahatagan og exemption ang pagpahigayon og santos nga misa kun ubos sa 20 lang ka mga tawo ang mutambong. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Si Father Crescenciano Ubod, Parish Priest sa San Vicente Ferrer Parish, una nang napagya sa social media human gi-post ni Liloan Mayor Cristina Frasco ang usa ka suwat nga pinirmahan sa pari. Dalatin sa suwat ang schedule sa misa sa simbahan ug sa unom ka mga kapilya sa barangay San Vicente Liloan. Dadtong adlaw nga Domingo, diin mahimo ra kining tambungan og napo ngadto sa 15 ka mga tawo. Apan si Father Ubod nihimakak sa pasangil, gapadayon pa siyang nagpasiug daw santos nga misa tungod kay wa kini niya gipadayon human nga gididaan sa mayora. I-inform ko sa kapitana mo diri sa San Vicente nga dili mo sugot si Mayor Frasco. Automatically akong i-cancel. Ang ibon nga lang nako kay na post man sa Facebook na pistahan pa gyud sa mga chat groups, naabot pa gyud sa estasyonan. Nako ngano man nga wa man ipaabot nga gi-cancel man to nako tanan kay ning obey ko sa authority. Iya hinunggi angkod nga nagtuo siya nga dunay exemption ang kamanduan ni Cebu Archbishop Jose Palma pagsuspenso sa mga santos nga misa sa manalang sa patay ug kasal apan kinahanglan nga ubos ra sa 20 ka mga tawo ang motambong nini. Gawas nini nangayo usab siya og dispensa ngadto kang Palma ug siya may pasalig nga mokooperar sa pagtuman sa maong kamanduan. Hindi sa ko gusto nga ma-offended nako ang authority kay kung sa ilang order akong tumanon mo to ni text ako ni Archbishop Palma na sorry kayo Bishop kay wa na ko ma-verify nga ang imong side nga mananghid ko ani kay I thought lagi nga kanaganing makonsider ato siya. Hangyo hinon ni Father Ubod nga sa publiko nga dili siya hukman human nga siya nakaangkon og mga pagsaway sa social media. Patch Anthony Inso, CCTN News. Laing duha ka mga executive order giluwatan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella karong adlaw. Kini ang Executive Order number 62 nga nagmando sa mga business process outsourcing kon BPO, knowledge process outsourcing, firms og export-oriented industries sa pagpatuman og contingency measures panahon sa general community quarantine. Kinahanglan usab kining mo-submit sa og patuman og mga business contingency measures sa dili pa ang alas 11:59 sa gabi sa Marso 29 ning tuiga. Kini aron pa siguro nga natuman ang precautionary og safety measures pagtubag sa problema sa COVID
Ingon man flexible arrangement og report employees nga dunay influenza-like illnesses. Ang PNP ug BPLO mo'y gitahasan sa pagmonitor kung gituman ba ang maong kamanduan. Samtang ang EO number 63 nga temporaryong nag-waive sa parking fees alang sa medical ug health workers sa Cebu City government-operated parking facility sud sa pagpatuman sa general quarantine. Departamento sa Panglawas mo patuman na og proactive containment niadtong mga pasyente nga confirmation sa sakit nga coronavirus. Kini aron maprotektahan ang komunidad o pamilya nga gidudahan sa mao nga kung gidudahan nga dunay virus. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Sa kasamtangan, base sa talaan sa Department of Health kung DOH-7, mikabat na sa 327 ang mga patients under investigation kung PUIs kung kantong mga nagmanifest og severe acute respiratory infection ug influenza-like illness. Samtang kapin sa 14,000 na ang mga persons under monitoring kung PUMs din sa Central Visayas. Nagpabilin na hinoon gihapon nga usara ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 ning rehiyon. Hinoon sa bagong lagda sa ahensya suma ni Dr. Jaime Bernadas, Regional Director sa DOH-7 nga mopatuman na sila og proactive containment niadtong mga PUIs nga for confirmation na ang estado ang mga PUIs nga for confirmation mao kadtong mga pasyente nga gipaubos na sa test sa COVID-19 sa Vicente Soto Memorial Medical Center kung VSMMC ug gikuhaan og swab sample nga gipadala dito sa Research Institute for Tropical Medicine kung RITM. Tungod kay maghimo na ta o proactive containment. Ato nang ipahimo ang proactive containment kay dili ta makahulat kano sa mo balik ang resulta sa atong gipadala sa Manila for confirmatory test. Di ba? So, kung ingon tag proactive containment, atong himuon ang tanang lakang nga siya, ang iyang pamilya, ang iyang panimalay, ang iyang community, atong maprotektahan. Pasabot ni Bernadas nga tuyo nila nini mao aron maprotektahan ang pamilya ug ang komunidad datong PUI nga for confirmation na isip pagpangandam ugaling kini magpositibo gyud sa confirmatory test nga himuon sa RITM. Samtang giklaro ni Bernadas nga nagpabilin paghihapon nga usara ang positibo sa COVID-19 dinhi sa Central Visayas nga mao kadtong natala sa syudad sa Mandawi ug gihimakak nini nga positibo sa COVID-19 kadtong upat ka mga tawo nga namatay nga mikatap sa social media tungod kay lain ang hinungdan sa ilang kamatayon. Hinon, gipaubos na sa test ang upat og duha kanila ang negatibo ang resulta samtang ilaha pang nga gipaabot ang resulta sa uban. So, kaning upat naingon ta nga ibutang nato sila suspect. Atong ikuha ng sample. Pero ayaw sa ninyo ina na namatay na siya sa COVID. So, ato lang na siyang ipaklaro, ato ko na silang i-anunsyo kung unsay resulta sa ilahang result. Kaya nga no, pwede sa din sila mag-positibo. Pero, biligid mo, di kita makaingon na COVID ang nakamatay niya. Kailangan makayo siya o other diseases. Patch Anthony Inso, CCTN News. Sa libreng sakay alang sa mga health workers, mitanyag na usab ang syudad sa Mandawi og libreng lawak sa mga hotel alang sa mga medical workers sa syudad nga nagtutok sa makamatay nga coronavirus disease kon COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Isip tabang og pag-address sa mga kabalaka sa mga health personnels, kalabot sa mga isyu sa diskriminasyon sa ilaha, susama sa dili pasakyon sa mga public transportation ug dili na papaulion sa ilahang mga boarding house, aduna usab health personnels nga nabalaka nga muuli sa ilahang panimalay pagsiguro na usab nga malikay ang ilang pamilya sa coronavirus disease 2019. Matod ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary sa syudad, nga motanyag ang syudad og libreng hotel room para sa tanang mga medical workers sa mga pampubliko ug mga pribadong balanan sa syudad. Nakigstorya si mayors na ay mga hotels nga iyang gikastoryahan unya nindot sad no kay ni sugot na ay mga hotels nga ni sugot nga adto papuyon ang health personnel
ngadto na sa ilang hotels which is for free until mahuman ning nga crisis. Sa pagkakaroon, aduna nay duha ka hotel ang ningtanyag og libreng tag 20 ka mga lawak. Dugang ni Attorney Ibanez nga makipag-istorya pa usab ang mayor sa ubang mga hotel owners sa syudad. Sugyot ni Ibanez nga nasagmuyog gayud ang mayor pagkahibaw niya sa diskriminasyon o kabalaka sa mga frontliners. Mismo mga doctors moingon gani nga ilang boarding house pagkaibaw nga doktor sila, gihangyo sila nga di lang muli nya. Unsaon na nimo? Aham na nimo pagkatulgon. Doctors good na they deserve rest and they deserve our respect unta ba karong panahon na nga sila ang naningkamot, sila ang nirisgo, sila kinabuhi para nato. Mao na nga si Mayor Jonas nakadungogan ng isyu. Tawag din siya sa mga hotel. Effective na sugod karong adlaw nga maka-avail sa libreng hotel room. Kinahanglan lang nga mo kontak o moduol sa opisina sa mayor ug ang mayor na ang muhatag sa pangan sa medical workers sa hotel. Esplikar ni Ibanez nga nakaigsabot na ang syudad nga malibre usab ang pagkaon sa mga health personnels. Ang ubang mga pribadong tambalanan mitanyag nga sila'y moabaga sa pagkaon sa ilang mga health personnels nga mopuyo sa hotel. Sa mga lumulupyo sa syudad nga mga frontliners nga mouli sa ilang mga panimalay gawas sa mga bus nga i-provide sa ubang mga tambalanan sa ilang health personnels, aduna usab duha ka bus ang syudad nga mokuha og mahatod sa ilaha. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod! Konsel mabatid anda matubang sa investigasyon sa kapulisan labot sa pag-post sa Facebook may tungod sa coronavirus. Kanauguban pa sa pagbalik sa Sire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Alan Haplas Usoy, ang haplas na mapalis sa Visayas o Mindanao. Sud manginubo isip kargador, hago kayo ang lawas. Kining may edad ta, andaran sa Taytay sa Cliuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasos oil. Pangontra sa sakit tungod sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. Joseph! Tino nga, ako ni uli ko. Ma! Lo, ate. Ma! Ma! Dali! Ate, ate. Ano di ba yung makontrol? Buot mo kaya nga ako ang nakwarta. Ang ako lang yung di gusto may tabo nga, si Rika, magbuwag ni. Madarapaw siyang dako.
sugilanon sa pagpasaylo human sa pagpakasayo. Nalimot ka nga ako'y tag-iya ni Corina. Imong giilog gikan ako. Ako na ron ang legal nga tag-iya ni Corina. Madali pagbihing lagi ba? Sa panaghiusa human sa panagtibulaag. Ikaw ang matuod na amahan ni Julian, dili si Monching. Ihonghong manggod akong kasing-kasing, nga kita ko na'y magkadayon. Ano? Magkagubot yun di balain? Abli ang atong panimay. Alang kanini. Sa paghibalik sa gugma ug pasaylo human sa kasilag. Ako mo! Ayaw ni mo hatan ako, Ken, please! Ikaw ang bayan sa atraso nga nahimo sa imong inahan! Rayna sa pamilya. Makita dinhi sa CCTN Channel 47, Abril 8 alas 6 sa buntag, Abril 9 alas 6 sa buntag, Abril 11 alauna 1:30 sa hapon, ug Abril 12 alas 5 sa sayong buntag. Rayna sa pamilya. Susto, makadadita ga-acting raman to. Naluoy ko niya ang atong mga makatawan. Na ikaw anak ka di ka maluoy. Aglihina Iatiman, waong ta mamatay si mama kung iatiman niya. Nagdalag kadasig ug paglaom. Ay, nagkabugot dito sa ito ang sityo. Kinsa may komplena? Ang nahitabo dali na kay Kam. Naningit ko sa utang sa mga kwente. Di ka ba na inana? Sila utangan ka party dito sa balay. Hindi mo kabayan dali. Walay hunong. I just want to reward you. Spend it with your family. Enjoy. I hope you will have a great vacation in the Philippines. Laylayan ko ikaw kung bation mo na ang kakapoy. Ayaw kahadlok ani ako. Aron magsanay kanimo. Unungan ko ikaw ang tuod sa utlanan ning tanan. Ayaw isipa ang kasakit. Anda matubangon ni Cebu City Councilor Ninia Mabatid ang investigasyon nga himuon sa kapulisan o kini gikaguol usab ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla. Kini may labot siyang post sa Facebook page may tungod sa coronavirus. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Sa Facebook account ni Konsehal Ninia Mabatid ginimibutiag nga miapilar siya kang Mayor Edgardo Labella alang sa total lockdown kay matud padili andam ang syudad sa COVID-19. Ang mga frontliners naka-quarantine ug kinsa na lay moatiman sa mga pasyente dungan sa pagbutiag nga kun kini mo grabe hurutan ng mga tao dungan sa pag-ingon nga kaugalingon niya kining opinyon. Duna sab kini laing post nga matud patulo na ang patay sa suspected COVID sa Cebu City ug namatay na lang matud pa nga wala gihapon na confirm. Gumikan sa maong post sa konsehal, ang kapulisan sa Police Regional Office 7 muhimog investigasyon labot ni ini. Si Konsehal Mabatid niingon nga usa kini ka freedom of expression ug gihimo niya kini alang sa mga subuanon ug gidelete sab niyang iyang mga post kay dili siya gusto makawog na og problema sa Department of Health. Apan mibutyag si Mabatid nga ang iyang baruganan ang Cebu City dili COVID-free ug andam ra sab niya tubangon ang investigasyon nga buhaton sa PNP. The purpose
purpose I deleted it kay di ko gusto nga makadaot sa DOH because that was not my intention. My intention was for people to be aware para magpuyo na ng mga gahigo nga di gyud mutuman sa executive orders natong ngayon. That's my point. If you really read that post. Subay niini si Mayor Edgardo Labella nag-uol sa maong hitabo ug kini miasoy ang maong insidente dili angay makasamok sa ilaha ug magpabilin silang focus sa dagkong issues. Let it be. There is an investigation, so because no one should be spared, and with more reason that we are public officials. This is saying that to whom much is given, much is required, and public office is a public trust. So, bisan kinsa ka namo, kung naay mabuhat nga ingunta nga dunay higayon o katarungan na tanawon or imbestigahon, should we sit there ready. That is the demand, the higher demand of a public official. But I am saddened that this happens. Desme Padilla, CC10 News. Si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nakigtigom sa mga administrator ug tag-iya sa mga tambalanan sa Dakbayan. Kini aron mahiusa ang laka nga himuon sa syudad ug mga tambalanan batok sa COVID-19. Pinaagi sa information sharing sama sa pag-report kung pila na ang ilang pasyente nga adunay influenza-like illness ug severe acute respiratory illness sa mga tambalanan ngadto sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa padayong hulga sa Coronavirus Disease 2019 sa nasod, si Mandawi City Mayor Jonas Cortez may patawag sa tanang administrator ug tag-iya sa mga tambalanan nga anaa sa jurisdiksyon sa syudad. Nihangyo ang mayor nga mag-information sharing lang ta. Not necessarily information sa patient, pero as long as unsa nga information nga pwede mahatag, ihatag sa hospitals ngadto sa syudad para maka-plan out sad mi og amo ang actions, most especially karon nga ni change na ato ang category from POM PUI to SARI and ILI. Nanginahanglan mi og mga information yun. Matod ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary sa syudad, nga katuyuan sa mayor nga hugot nga ma-monitor gayod kung pila ang pasyente sa syudad nga may kalabot sa COVID-19. Pila ilahang SARI, pila ilahang MARI, pila ilang pasyente nga suspected inana kay ang ato lang sad nga at least within the city of Mandawi, within this province of Cebu, makahibaw ta og pila gi real score, unsa gi real score sa ato ang situation. Sugit ni Attorney Ibanez nga motabang usab ang syudad sa mga tambalanan nga mahatagan og dugang nga mga personal protective equipment ang ilang mga frontliners. Giplanuhan na usab sa Dakbayan nga mogama og agreement sa mga gagmay nga ospital sa syudad nga maoy i-identify nga facility para sa mga adunay influenza-like illness og moderate acute respiratory illness. Samtang naabot ng usab ang 70 ka thermal gun sa syudad nga gipanghatag sa kapulisan alang sa ilang checkpoint ug mga kabaranggayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Land Transportation Franchising and Regulatory Board CONELTE FRB7 nakadakop og 5 ka mga vehicles ug usa ka bus kagahapon tungod sa overcharging ug overloading sa mga pasahero. Kini human nakadawat ang ahensya og mga text gikan sa mga pasahero niini. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Kagahapon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board CONELTE FRB7 dihimog operasyon dito sa siyudad sa Naga aron pagdakop nitong mga public utility vehicles kung PUVs gawa motuman sa social distancing o uban pang lagda sa ahensya. Atul silang operasyon 5 ka mga van for hire kung VHRs ang ilang nadakpan uban nga nasakpan nga naningil og sobra nga plitihan ngadto sa ilang mga pasahero. Suma ni LTFRB7 Regional Director Eduardo Montealto Jr. ginakadawat ang ahensyang tax gikan sa usa sa mga pasahero sa mga VHRs. Hinungdan nga ilaha kining nadakpan. Inay 120 pesos ang plite sa biyahe gikan sa siyudad sa Naga paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Gingong 300 pesos ang gisingil nga plitihan sa mga driver sa VHR. Pero dito sila naigo sa overcharging kay katong mga pasahero mismo nag-text mo na gwapo nga na gyud. Nag-text nga sir sakay ko ani sa mga kuha gyud. Hinoon gitug-an ni Montealto nga nituman ra sa lagda sa social distancing ang maong mga VHR apan ang
usa ka bus nga gikan gihapon sa Toledo City ug paingon sa siyudad sa Subo. Suma ni Monte Alto ang ilang naatlan nga nag-overloading diin nagbarog pa ang uban nga mga pasahero nini. Overloading pa siya, doon kayo yung charge kay overloading, then social distancing, automatic nagtindog mga tao. Ang mga PUVs giisyuhan na og inspection report summon kun IRS din sila pamultahon og 5,000 pesos. Gitugan sab ni Monte Alto ga sa kasabtangan doon na sila dadakpan nga 77 ka mga PUVs gawa mo subay sa lagda sa social distancing. Fox Anthony Inso, CCTN News. Daghan na ang nadakpan nga mga driver sa motorsiklo ug pampublikong tunghaan sa lungsod sa Cordova kay wa motuman sa social distancing. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Istrikto na nga gipatuman sa kapulisan sa lungsod sa Cordova ang pagdakop ni adtong magmotorsiklo nga dunay angkas ug kadto jeep paseroan nga wa motuman sa social distancing. Gisuhan gilayon og citation ticket ang mga nadakpan aron makabayad sa multa nga 500 pesos ngadto sa munisipyo. Kadtong di makabayad sa multa, matanggong ang ilang lisensya sa police station. Vehicles, sa matter of fact, sa mga checkpoints na yung mga na-apprehend na nag-violate sa social distancing, and they will be issued, they were issued citation tickets, bayaran nila sa munisipyo, as well as confiscate ang ilahang mga licenses. Iapil sa pagdakop kadto mga driver nga magpatuyang sa pagpataas sa ilang pritihan kung mo reklamo ang pasahero. Hinuon giangko ni Lieutenant Layog nga di usab nila madakop ang driver sa tricycle nga nagpataas sa pritihan kung nagkasabot kini mismos pasahero kinsa nakasabot sa kahimtang karon sa mga driver nga alkansi sa ilang biyahe. Ana na mga kuan ang mga passengers kung sakto ra ba ang sinil na plate sa lahat. If dili, we also subject them for apprehension. Aktibo usab nga nagpaibaw ang kapulisan sa mga driver nga mosunod gid sa kamanduan sa gobernador ug sa mayor aron di kini madakpan. Chris Ligan, CCTN News. 478 ka mga delegado sa Central Visayas nga baguhay lang nitambong sa National School Press Conference ug National Festival of Talent sa kauluhan gimonitor karon sa Department of Education dinhi sa Region 7. Kini human sila gikonsiderar nga persons under monitoring tungod sa ilang travel history didto sa Luzon. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Diadtong Marso 9 ngadto na sa 13 ang Department of Education Kadepan 7 una nang nipadala og 478 ka mga delegado dito sa Luzon isip representante sa gipahigayon ni National Schools Press Conference kon NSPC og National Festival of Talents kon NFOT. Apan gumikan sa ilang travel history dito sa Luzon, din dunay taas nga kaso sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Ang maong dapit ang maong mga delegado giisip karon nga persons under monitoring kon PUNs subay na sab sa gilawatan nga mga kamaduan sa mga lokal nga kagamhanan ng rehiyon. Suma ni Amarilis Villarmia, Information Officer sa DepEd 7 nga ang maong mga delegado gilangkuban sa mga tinun-an magtutudlo og coaches. Subay dinhi gitugan ni Villarmia nga gihome quarantine na ang maong mga delegado. While waiting na kakuan siguro ka-facilitate siguro ang DOH o area for them, pero as of the meantime home pa man. Itoon iyang gitugan nga way bisan usa sa mga delegado ang nakitaan og sintomas sa virus. Di padala na sab ang DepEd 7 og mga health personnel nga ni-monitor sa mga delegado pinagi sa pakigalayon sa Department of Health o DOH 7 o sa mga lokal nga kagamhanan. Sila na ang ni-coordinate sa katong mga delegates under their division as to what they should do, as to what they should perform, or what they should observe while on a home quarantine. Patch Anthony Inso, CCTN News. Gipresentar ni Governor Gwendolyn Garcia sa mga sakop sa media ang netizen nga namalika sa gobernadora o sa gobyerno nga mipatuman sa curfew. Si Jen Brandon Pira nga tagapaknaan syudad sa Mandaue nangayo og pasaylo sa publiko sa iyang gihimo apan pasakaan gyud og kaso sa gobernador. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan.
plaza? Wa. Gisukit-sukit pag-ayon ni Gobernador Garcia si Pirang samtang gipresentar kini sa mga sakop sa media kaganiha. Si Pirang unang nitahan sa kapulisan sa siyudad sa Mandawi, human masayre nga nasuko pag-ayong gobernador sa iyang gihimo. Di ka mga ipasaylo ni Mayor Jonas? Mayor Jonas, sorry juga Mayor kay nakalabang ko sa Balaod. Pinayin na siya mausap Mayor. Nangagpasaylo sa gobernador og sa ubang kadagkuan sa ahensya sa gobyerno si Pirang og miangkon sayop ang iyang gihimo nga pag-post sa social media nga nanaway sa gobernador og sa gobyerno nga nipadayag pa nga di isa mahadlok sa coronavirus kay lig-on siya panglawas. Giklaro hinuniya nga dili tinuod nga nahinayon ang ilang rap concert natong miaging Sabado kay dugay na ang hulagway nga iyang gipost sa social media. Yang patuon na kastanan patakaran sa gobyerno. Yes, sir. Nga way dagang reklamo. Yes, sir. Musunod na ka Scorpio. Yes, sir. Mapakarantina na ka. Yes, sir. Usbe, sumpa. Nung pa ako nagpatuon ako sa gobyerno sa mga balaod nila kay para naman sa tuloy sa kaayuhan ako o kanatong tanan ako nang ipanumpa sa inyong tubangan. Bisan sa pagpangayag apology, ang gobernador mingon nga iya gayong sampulan si Pirang aron magmatno na ang ubang netizens sa ilang pagpost sa social media taliwala na ning gatubang nga krisis sa coronavirus. Ay, nasayod ko sa inyong feeling of helplessness kay kaning mga trolls o kaning mga hambugiro. Kaning huna-huna nila, di na lang yun sila masakpan. Di na lang yun maabtan sa balaod. Nagpatuyang lang gihapon, bisan pa taliwala ni ining dako kaayo ug makalilisan kaayo nga krisis nga atong giatubang karon. Gani uban sa gobernador sa iyang press conference kaganiha si Provincial Prosecutor Ludovico Cotaran ug Assistant Prosecutor Rinaldo Minchabes ug si Provincial Legal Officer Donato Villa Jr. Sa atong gikan sa ato ang mga sa probinsya na ay mga taga-Mandawi, na ay mga taga-Talisay, na ay mga taga-dito pagod na mga residente. So, hindi lang kay Cebu City ra ang ilahang na-violate. Pwede sa ni ma-file sa ang opisina o doon na kabuni sa Mandawi kay in relation pa ni sa RA 10175 or tanang itong itawag na Cybercrime Prevention Act 2012. Sa Provincial Prosecutor of Cebu, although there is an order issued by our secretary just like the courts nationwide physically closed, but we are open to receive kanang mga investigations. Gibuntag usab sa gobernador nga pasakaan kay kaso sa probinsya ang tulo ka netizens nga nagpagawa sa fake news nga dunay 7 nga namatay sa COVID-19 bisan gipasaylo pa kini sa kadagkuan sa siyudad sa Sugbo human mihatag og public apology. Ang tulo mo si Kevin Ebo ug ang laing duha ka makauban nini nga sila si Cha ug Dimple. Una sa makausa, una sa makaduha, katulo, kaupat, una usag maayo. Kung dili ba na musumbalik ang imong gituplok nga opinion diha. Gipakita o gibutyag usab sa gobernador ang ubang nagpasagad pagkomentaryo o nanaway sa mga laka nga gimo sa gobyerno diya sa social media. Chris Ligan, CCTN News. Mosunod, Mayor Labilla mimando sa City Legal Office pag-imbestigar ni Kapitan Monares kinsa gingong nag-inom bisan sa gipatuman nga liquor ban kana og uban pa sa pagbalik sa Sere 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni taga Esperanto. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule,
Alan Haplas Usoy, ang haplas na mapalis sa Visayas o Mindanao. Sud manginubo isip kargador, hago kayo ang lawas. Kining may idadata, andaran sa taytis Riuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplas usoy. Pangontra sa sakit tungod sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Doon ako'y nadawat nga notice gikan sa bangko. Nag-withdraw kag 5,000 sa atong checking account. Kung gusto ka mo tabang siya tabang na, may problema na. Pero ayaw kuha ka sa akong kwarta. Di nalago ko mo puyo din eh. Huwag man yun ikalipay sa imong bana. Balik sa ato mga balita, kalunasan Barangay Captain Nonelon Munares, may klaro nga mao'y gidakop sa mga pulis ni atong Domingo sa gabi pagpatuman sa curfew og liquor ban. Gimanduan usab ni Mayor Edgardo Labilia ang City Legal Office sa pagpadayon sa investigasyon. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Una niini na viral ang video ni Kapitan Nonelon Munares nga matud pa doon na kining gitawagan sa cellphone nga giingong usa ka major ug kini nagpatabang kay buot kining aristohon sa mga pulis nga nagpatrolya. Nakita sab sa mga video nga doon ay usa ka case sa ilinong makahumog nga nagawa sa panimay kun diin makonsiderara nga pampublikong lugar. Apan si Kapitan Munares sayang bahin mitataw nga gikan siya sa opera, nagdistribute sa hinabang ngadto sa mga nasunugan ug paghuman ni diretso siya sa balay sayang amiga matud ba kay birthday ni ini. Si Munares miingon nga samtang siya na ni hapon, dunay miduol kaniya na ngayo og tabang kay naay gidakop sa gawa sa ilang gate ug isip public servant, gihangyo niya ang nagdakop nga tanod nga dili lang kini madala sa police station 2. Matud sa kapitan nga wala siya daotang tumong, gitarong niya og hangyo ang tanod ingon man ang pulis nga kuyog kay maoy tuyo niya nga gumikan kay naara tungod sa bay, pasudlon lang kay curfew na og dili na lang dadon sa police station 2. May tungod sa video nga nakita nga naa siya gitawagan nga major, si Munares miasoy nga nangayo ra siyang advice kun unsay angayan nga buhaton, diin ang gitambag sa iya mao nga balaod kini apan suwayan lang og hangyo kay naara sa tugkaran. Ibuong lang ko nganong gibutang man nga ako'y nadakpan. Tarong gani gidana ko ang nadakpan na aron diri. Gidana ko ang gidakop. Akong gipa kanisla ako lang gipa witness. Dili ikaw nadakpan. Dili wa jud ko madakpe. Wa sa ko mag-inom. Kay nganong nag-inom man taong ko ngagikan pa ko naghatag nag-distribute sa nasunugan. Nya ang ako muna bitaw nga di ko ganahan sa nagbasa ko ba sa mga gibusulti nila sa media dili bati kayo no. So ang ako ayo lang kargahi nya gidaot pa nila ang mayor nga ako tao ko sa mayor tinudanay line up ko sa mayor pero wala ko magkuan sa mayor nga madaot ang mayor bilang nato sakyan ang pamulitiko nga paagi pamulitika ayaw lang na kay nga to agud sa tugan lang tas tinuod na man akong gisulti naaga ni ron ang pulis nga nagdakop nako naaga ni ron ang pulis ni ngari kay musulti sa siya sa hitabo nga sa tinud-anay nga hitabo nga ako wa jud koy labot wa ako wala na igo lang ko ning hangyo lang sa katong nadakpan. Samtang si Cebu City Mayor Edgardo Labella ni mando na kang City Attorney Ray Galon sa pagpadayon sa investigasyon dungan sa pagbutyag ng public officials ang ayan nga mahimong modelo sa pagtuman sa mga balaod. Apan wala na mong hatag og komento ang mayor kung doon na ba'y tulubago ng kapitan sanglit doon na may investigasyon nga gihimo. But of course, as I've said, an investigation is to be conducted. So I would rather not make any comment and preempt of whether there was culpability on the part of the barangay captain. Let the investigation take its normal course in both instances. Yes, May Padilla, CC10 News. Sa labing unang higayon, kapulisan sa Central Visayas wa makatala og bisan usa ka krimen kagahapong adlaw. Kini tungod sa posibleng wa pagawas sa mga tawo sa ilang panimay ug ang presensya sa daghang mga pulis sa kadalanan nunod sa pagpatuman sa General Home Quarantine. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Sa labing unang higayon, walay natala ang kapulisan sa Tibuok Region City nga adto'y krimen nga nahitabo kahapon adlaw. Mato ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang usa sa posibleng hinungdan niini hugot nga pagpatuman sa General Home Quarantine. Di ng tanang tao na ara sa ilang tagstag sa mga balay. Lakip na nini ang kadaghan sa mga pulis nga makita sa gawas nga mihimog checkpoint o striktong pagpatuman sa curfew panahon sa kagabion. Iyang gihulagway nga mahitabo lang ang zero crime sa matag panahon nga muaway si Senador Manny Pacquiao sa boxing ring apan inig kahuman aduna nay krimen nga mahitabo. One good thing that I would like to tell you is yesterday we have a zero crime incident in the whole region 7. So I feel that it takes some cooperation with the community, the police having a lot of activities like having these checkpoints and observing curfew. I think those are the contributory factors that make, for the first time, I don't know if this is history, it's just like a Pac-Man game wherein we have zero crime incident. Ipasabot niya nga kung ingon niini lang kanunay ang ipakita nga disiplina sa publiko nga naara kanunay sa ilang panimay, dako kayo ang posibilidad nga mahimong malinaw ng usa ka komunidad. Ning nagpadayon nga strikto nga pagpatuman sa General Home Quarantine. Ilan ang gihingusgan pa ang pagban sa mga ilimnong makahubog isip kabahin sa Executive Order number 53 ilabi na sa dakpen sa Sugbo. The Mayor of Cebu have issued Executive Order number 053 series of 2020, which is entitled An Order Imposing Total Liquor Ban in All Public Places Within the City of Cebu for the duration of the state of general community quarantine. So everybody is enjoined to observe this ban, especially here in Cebu. Lakip sa gipanawagan sa general ang social distancing sa tanan aron dili mo katapa ang makamatay nga virus. Aron dili na magtapok aga mga sakop sa media, himuon na lang niya sa online ang press conference ug tubangon niya aga mga pangutana nga dili na mag-abot sa usa ka lugar. Samtang gidakupusam sa mga sakop sa Pardo Police Station ang usa ka motorista, lakip na ang angkas niini tungkol wala mutuman sa social distancing. Ang mga nangadakpan mao silang Ninita Aliaga Tagadian, usa ka purchasing manager nga taga Kansamera Subdivision, Barangay Linaw, Sudad sa Talisay, ug Jerome Liaban Caballero nga taga Punta Princesa. Mato ni Police Major John Karin Escobar, ang hepe sa Pardo Police Station, nga nagpahigan sa ilang checkpoint ang iyang mga sakop sa Dan and Bacalso, Barangay Bulacau, ilang napara ang duha. Apan nasukok kini sa mga pulis ug gihagit pa kini nga dakpon sila og pasakaan sa kaso nga ilahang nahimo. Arnold Bustamante, CCTV News. Unsay imong gikinahanglan karong adlaw? Dako man o gamay ang imong gikinahanglan isulti ka na sa Ginoo. Tingali, nagkinahanglan kag healing touch sa imong sakit sa ulo o grabing sakit nga imong gibati sa lawas. Tingali, nagkinahanglan kag pocket money alang sa imong pagbakasyon o doon na kay dakong obligasyon nga gikinahanglan bayaran. Ang Ginoo mohatag sa imong pagkinahanglan gamay man o dako tungod kay siya mo'y tinubdan sa tanang mayong gasa. Wala ay makasabot kanato sa sitwasyon nga atong giatubang gawas kaniya. Siya lamang ang matang sa higala nga dili gayud mo talikod kanato. Busa kung mangayo kita kaniyang dili kini niya ihikaw kanato. Unsa pa'y gipabot mo? Hangad gadto sa langit o iisa ang imong mga kamot ngadto sa langit ng Amahan. Mao kay igsoon kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kato naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok. Ako si Dennis Tabar. Ako sab si Divine Marshall Flores. Unya update gamay din sa COVID-19. Noy binta ka
ka mga bag-ong kaso ang natala karon lang adlaw. So as of 5 o'clock, base sa report, 552 na ka-confirmed cases sa COVID 2019. 20 ang naka-recover, unya napunan og laing duha ang namatay. So ang total nga namatay sa COVID is 35. Well, expected na, no? Tungkol kay nangabot ng mga katungkit nila. So, daghan na natistingan. Yes, tinuod na. Hopefully magpadayon ang ato sa Cebu, tinuod nga walay mag-positive, no? After atong nag-positive sa Mandawi, munay panghinaot unta nato. Hangtod ugma dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sairi 47. Ako gustong itawagas nanay. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.